Dala ang mga sibat at mga sulo ay ginalugad nila ng husto ang bawat paligid ng kastilyo para mahanap lang ang dalawa. Nakipagkita agad sina Haring Jericho at Javier kina Nicolas at sa iba pang mga kabalyero sa may koridor. Pakay nilang pigilan ang pagtakas nina Elias at Kara. Pinangunahan ni Kael ang isang pangkat para magbantay sa tarangkahan para sa hindi inaasahang pagsalakay ng mga Sakson. Habang si Nicolas naman ay kasama si Ramon na babagtas sa kakahuyan para masigurong hindi makakalayo sina Elias. Nabakuran na namin ang bawat tarangkahan. Ulat ni Elias kay Haring Jericho. Huwag ninyong hahayaang makalayo sila. Samahan mo sila, Kael. Pasukin ninyo ang kagubatan. Mautoridad na utos ni Haring Jericho sa mga kabalyero niya. Uliin ba namin sila ng buhay? Tanong naman ni Nicolas na hindi alam kung ano ang nararamdaman. Tumakas sila. Malinaw ang batas. Dapat silang ikulong at parusahan. Tugon ni Haring Jericho kay Nicolas. Magpapadala kami ng maraming aso hanggat maaari. Saad pa ni Nicolas at kumilos na kasama ng kanyang mga tauhan. Pero mabilis itong napigilan ng batang hari. Mariing pinaalalahanan ni Haring Jericho ang mga kabalyero na si Elias ay isa ng ganap na kriminal ngayon at dapat nilang isang tabi ang lahat ng mga personal na emosyon. Tandaan ninyo, huwag hahayaang mangibabaw ang inyong personal na damdamin. Kailangan ninyo silang hulihin ng buhay. Maliwanag ba to sa inyo? Nagsitangon lang ang mga tauhan mula sa makapangyarihang utos ni Haring Jericho. Agad silang nagsikalat sa bawat sulok ng palasyo. Samantalang lumabas naman si Haring Jericho na sinundan ni Javier kasama ang grupo ni Nicolas para pumunta sa kagubatan. Matagal na nilang nakasama si Elias kaya alam nila kung paano ito mag-isip. Alam nila kung saan ito maaaring lumapit kung sakaling mangyari ang ganitong sitwasyon. Samantala, nang makalusot sa secondary gate, naabutan nilang bukas ang pintuan sa likod ng kastilyo at dito pumuslit ang dalawa nang walang nakakapansin sa kanila matapos mapatumba ang mga gwardya sa itaas ng maliit na sentry post. Nang makalabas ay walang patid na tumakbo sina Elias at Kara patungo sa kakahuyan kung saan hindi nila ininda ang pagod at hirap basta makalayo lang sa Terraveda. Binabagtas nila ang mapunong bahagi ng mapahinto si Kara dahil sa pagkirot ng sugat niya. Kailangan mo magpahinga, suhestyon ni Elias. Hindi pwede. Sabay tinulak si Elias at nauna nang naglakad si Kara. Sumunod na lang sa kagustuhan ng dalaga si Elias at pinagpatuloy muli ang pagbagtas sa mapunong lugar. Mabilis namang tinatahak ng grupo ni Haring Jericho ang malawak na clearing. Sakay ng mga kabayo at nang makarating sa bukana ay iniwanan nila ang mga kabayo sa isang lugar. Pumasok sila sa kakahuyan sa pamamagitan ng tahimik na paglalakad upang hindi makatunog ang mga tumakas na sinusundan sila ng grupo. Nakarating sila sa isang lugar na mapuno at huminto. Nag-obserba sandali si Ramon nang tila may naaninag ito. Dito! Agad tinignan ni Ramon kung yapak ba ng tao ang nakita, ngunit isa lamang itong bakas ng usa. Kala ko may nakita na ako. Umiiling si Ramon nang lumapit sa kanya sina Haring Jericho at Javier. Hinugot agad ni Haring Jericho ang kanyang espada nang tila may naramdaman itong kakaiba sa di kalayuan. Naglalakad-lakad sila ng maingat sa kakahuyan sa pangunguna ng batang hari. Samantalang tuloy-tuloy naman sa pagtakbo sina Kara at Elias sa masukal at mahamog na kagubatan. Huminto si Kara at lumuhod habang hawak ang kanyang binti. Dumudugo na ito nang mapunit ang kanyang sugat dahil sa walang tigil na pagtakbo. Inalalayan siya ni Elias na makatayo para magpatuloy sa pagtakas nang tila may naramdaman siyang sumusunod sa kanilang likuran. Nakiramdam siya sandali at dito ay nadidinig niya ang mabibilis na mga yabag mula kina Haring Jericho kasama ang mga kabalyero na sumusunod sa kanilang landas. Naghiwa-hiwalay silang lahat at nagsikalat nang biglang sumenyas si Haring Jericho sa kanila. Hinila ni Elias si Kara patungo sa ligtas na lugar, ngunit huli na.
dahil mabilis na silang napalibutan ng mga kabalyerong nakakalat sa buong paligid. Pumunta sa bahaging madilim si Elias kung saan malaya niyang natatanaw ang mga ito. Nagmasid sila mula sa likod ng isang puno, subalit hindi maiwasan ni Kara na mag-alala para sa kaligtasan ni Elias. Tiyak na hindi na ito kaaawaan kapag nahuli itong kasama siya. "Umalis ka na, Elias. Pakiusap." Pagtataboy ni Kara. "Hindi kita iiwan." Sagot naman ni Elias. "Elias!" Napalingon si Elias sa pinanggagalingan ng boses. Nakita niyang nagsilapitan sina Haring Jericho, Javier at ang iba pang kabalyero. Saglit na nagkatinginan sina Kara at Elias. Hindi mapakali ang isip ni Elias sa kung ano ang gagawin. Labag sa loob niyang kalabanin si Haring Jericho, ngunit hindi naman niya mapigilan ang damdamin para kay Kara. Maya-maya pa'y nagulat si Kara nang matapang na hinugot ni Elias ang kanyang espada. Tumayo ito at lumabas ng pinagtataguan para harapin si Haring Jericho. Napatigil sa paglalakad si Haring Jericho nang lumitaw sa harapan si Elias na tila sinusulyapan ng lahat ng mga kabalyero sa paligid. Nang makorner, walang choice si Elias kundi humakbang palapit kay Haring Jericho na nakataas ang espada niya. Habang lumalapit ay hinihimok naman ni Kara si Elias na gamitin ang kanyang mahika para patayin ang hari. Pero tinutulan ito ni Elias dahil mga kaibigan niya pa rin sila. "Gamitin mo ang kapangyarihan mo. Patayin mo sila. Patayin mo silang lahat. Unahin mo si Jericho." Sigaw ni Kara gamit ang telepathy. Tinignan nito sandali ni Elias. "Pero mga kaibigan ko sila." Tugon ni Elias gamit din ang telepathy. Umakbang naman papalapit si Haring Jericho. "Isuko mo na ang sarili mo. Gusto kong matapos ito ng matiwasay." Napabaling si Elias at mabilis na itinutok ang espada kay Haring Jericho. "Hayaan niyo na kami. Aalis kami ng Terraveda at hindi na muling babalik. Nasa inyo ang aking salita. Pakiusap." Pagsusumamo ni Elias ngunit hindi nagsalita si Haring Jericho. Tumingin si Elias sa dalawa pang kabalyero. "Kael, Nicolas, pakiusap." Hindi sumagot si Kael at umiwas naman ang tingin si Nicolas. Nalungkot tuloy si Elias dahil tila wala na siyang kakampi at mga kaibigan. "Gamitin mo ang mahika mo. Gawin mo na!" Sumulyap si Elias kay Kara ng isang beses. Pinandilatan niya ng tingin si Javier. Umiwas ng tingin si Javier. Ibinaba ni Elias ang kanyang ulo. Napapikit saglit. Tumingin siya pabalik kay Javier na nagulat sa reaksyon ng mukha ni Elias. Dito na naghanda si Javier na gamitin ang sariling mahika nang mapansing tumatalim ang tingin ni Elias. Nandilim na ang ora nito dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Maya-maya pa'y unti-unting naninilaw ang mga mata ng batang druid, pero bago pa man niya magamit ang mahika ay biglang lumitaw sa likuran si Ramon at hinampas sa batok si Elias gamit ang handle ng espada. Agad na nahilo at bumagsak si Elias dahil sa impact ng hataw. Saglit na tumingin si Ramon kay Haring Jericho matapos mapatumba si Elias. Tumangulang ito sa kanya na hindi sukat akalaing maiiwasan ni Ramon ang magpadala sa damdamin. Alam ni Haring Jericho na close si na Ramon at Elias pagdating sa trabaho, ngunit mas nanaig pa rin dito na gawin ang tungkulin. Matapos nito ay agad dinala sina Elias at Kara pabalik sa Terraveda at inilagay sa separate cell. Sumunod sina Haring Jericho at Javier sa selda. Lumingon si Elias at humarap kay Haring Jericho. "Anong gagawin mo sa akin?" Tanong ng batang druid. "Sana alam ko." Umalis si Haring Jericho na hindi man lang nagpakita ng emosyon. Napatingin si Elias kay Javier. Tumalikod si Javier para sundan si Haring Jericho. "Bakit kasi hindi mo na lang kami hinayaan?" Galit na wika ni Elias gamit ang telepathy. Tumigil saglit si Javier nang maramdaman ng lungkot tsaka naglakad palabas.
Pagka-uwi sa bahay, naabutan ni Javier na gising pa ang tiyuhin at hinihintay siya sa labas ng bahay. Pumasok si Javier na tila nawalan ng lakas at huminto sa pintuan. Ang mismong mga bagay na pinipigilan kong mangyari ay nangyari na. Galit na paninisi ni Javier sa sarili. Merong ilang landas na hinabi ng malalim sa tela ng mundo, Javier, na walang magagawa upang baguhin ang mga ito. Pumunta si Mang Rigor sa kanyang desk. Ibinaba ang kanyang libro na hawak habang sinasara ni Javier ang pinto. Umupo si Mang Rigor samantalang sumandal naman si Javier sa pinto at napahilamos ng muka. Ipinulupot niya ang mga kamay sa kanyang mga mata at saka pinagtagpo ang mga yon sa harap ng kanyang muka. Lubha na siyang natatakot sa mga nangyayari. Dapat may sagot na maaaring makaresolba agad sa suliraning ito. Marahil, tumayo si Javier at naglakad pasulong sa sala. Sinundan lang siya ng tingin ng tiyuhin. Kung ipapawalang bisa ni Jericho ang hatol, maaaring bumaligtad ang propesiya. Pagpapatuloy ni Javier. Hindi na mababago ang isip niya. Saad ni Mang Rigor. Ngunit kung magagawa kong hikayatin siya, hindi na si Elias ang itatakda ng kapalaran nito. Magkakaroon siya ng, alam mo na, may utang na loob kay Jericho. Sambit ni Javier habang pinipitik ang daliri sa naisip na paraan. Kilala mo si Jericho. Hindi ko pa siya nakitang bumali ng salita. Kapag ang hatol ng hari ay naibaba na, wala nang makakapagpabago dito. Wika ni Mang Rigor. Pero kailangan ko pa rin subukan. Ito na lang ang tanging pagkakataon ko. Sabay umalis agad ng bahay si Javier. Matapos arestuhin sina Elias at Cara, labis na pinagsisihan ni Javier ang naging desisyon dahil tila naging daan pa ito para sumiklab ang galit at puot ni Elias kay Haring Jericho. Pakiramdam niya ay parang siya pa mismo ang nagsindi para mas lumaki ang apoy sa loob ni Elias. Pinuntahan niya si Haring Jericho upang subukang kumbinsihin muli na palayain ang dalawa bilang hakbang sa kapayapaan. Nang makapasok sa silid, nadatnan niya ang batang hari na nakatingin lang sa labas ng bintana. Malayo ang tingin nito na halatang malalim ang iniisip. Alam kong hindi ito ang lugar para magsalita, Jericho. Pero nais ko sanang napahinto si Javier sa sasabihin. Alam ko na ang sasabihin mo. Sambit ng Haring Jericho habang nakatingin pa rin sa bintana at hindi lumilingon. Ang babaeng druid. Saad ni Javier na tumayo lang sa gilid ng lamesa. Tulog na si Reyna Michelle ng mga oras na ito kaya naman hindi niya alam ang mga nangyayari. Ang kanyang kapalaran ay selyado na. Kay Elias lang ang inaalala ko. Papayagan ko ba siyang makalaya? Tanong pa ni Haring Jericho. Palayain mo silang dalawa para makita nila kung ano talaga ang tunay mong hangarin. Kapag nakamtan nila ito, ito'y kanila ng pagsisisihan. Kung makikita nila ito, sila mismo ang lalapit sa iyo. Mahabang litanya ni Javier pero hindi siya sinang-ayunan ni Haring Jericho sapagkat mas mabigat ang kasalanan ni Cara kumpara kay Elias. Ang batang druid, marami siyang pinaslang ng mga inosenteng tao sa malamig na dugo. Nasa digmaan tayo, Javier. Kailangan kong maging determinado. Kailangan kong gampanan ang tungkulin sa konseho. Wika ni Haring Jericho kasabay ng pagharap kay Javier. Papaano ang isa pang kamatayan ay magdadala ng kapayapaang inaasam natin? Bata pa siya. Hindi ako naniniwalang wala siyang katubusan. Nasaksihan mo ang pag-ibig nila sa isa't isa. Yun ay isang bagay na mas malaki kesa sa kanyang pagnanais na pagsilbihan si Raya o ang kanyang layunin. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Kukunin niya ito. Saad naman ni Javier. Bilang hari, nanumpa akong itaguyod ang batas. Kinabukasan ng Treveda ang inaalala ko. Matigas na sabi ni Jericho na ikinalungkot naman ni Javier. Tila malabo na talaga niyang mabago ang isip ng hari. Pakiusap, Jericho. Kailangan mong makinig sa akin. Pagsusumamo ni Javier subalit buo ng desisyon ni Haring Jericho.
Bumalik muli ito sa pagtingin sa bintana. Pinal na ang desisyon ko. Tugon ni Haring Jericho. Umalis si Javier sa palasyo na mabigat ang loob. Habang nakaupo ang dalawa sa mga selda na magkalapit lang sa isa't isa, hindi maiwasang mapaluha ni Elias sa sinapit na pagtakas dahil sa desisyong wag nang labanan si Haring Jericho ay nalagay sila sa alanganin. Kung sana ginamit na lang niya ang mahika ay hindi na sila babagsak dito. Kung hindi sana ako pumunta sa'yo, maaari pa sana ako makagawa ng paraan para ilabas ka rito. Wika ni Elias na mahinang humihikbi sa kanyang selda. Mas gusto kong mamatay sa tabi mo, hindi sa bulok na kulungang ito ng mag-isa. Sambit ni Kara at lumapit sa mga rehas. Nilusot niya ang isang braso sa mga rehas. Kasalanan ko ang lahat. Litanya ni Elias. Inilagay ni Kara ang kamay sa braso ni Elias para pakalmahin ito. Walang dapat sisihin dito kundi ang sarili ko. Pinili ko ang landas na ito. Isa lang ang pagsisisihan ko. Isa lang. Ang mamamatay na wala sa tabi mo. Sambit ni Kara. Napaiyak ng husto si Elias at pinatong ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Kara. Hawak ni Elias ang kamay ni Kara habang patuloy na umiiyak hanggang sa makatulog silang dalawa na magkadikit ang mga palad. Sa pagputok ng araw sa umaga, tila nagbibigay ng bagong pag-asa ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana. Bumukas ang pinto ng selda ni Kara. Nagising si Elias at tumayo kasama ni Kara nang pumasok si Nicolas sa selda ni Kara. Kasama ng kabalyero ang dalawang gwardya. Kara, naiusal lang ni Elias sa labis na pag-aalala. Naparito kami para dalhin siya sa hari. Sambit ni Nicolas. Naguluhan naman si Elias. Kinuha ni Kara ang kamay ni Elias at tinalikan ito. Naglakad siya palabas ng selda. Sinulyapan muna ni Nicolas si Elias bago siya umalis na parang sinasabing wag na itong mag-alala. Tumingin si Elias sa harap ng kanyang selda at nakita niya ang isang gwardya na nilalagyan ng posas ang mga kamay ni Kara. Matapos nito, dinala na si Kara palabas sa silid ng mga selda. Magdamag pinag-isipan ni Haring Jericho ang desisyon niya na nag-aatubili pa sa una dahil ngayong araw na sana ang nakatakdang bitay ni Kara. Ngunit sa huli ay napagpasyahan na lang niyang bigyan ng huling pagkakataon si Kara. Alang-alang na rin sa sinabi ni Javier na ito ay magbibigay kapayapaan sa pagitan ng lahat. Pinatawag niya si Kara sa korte upang ipabatid na kung pagsisisihan nito ang mga kasalanan, nakahanda siyang iligtas ito sa kamatayan at bibigyan pa siya ng halaga upang makapagsimula muli ng bagong buhay. Nakatayo si Kara sa harap ng korte na pinapaligiran ng mga kabalyero at ilang miyembro ng konseho. Tumabi si Javier kay Kael na nakatayo sa gilid ng isang haligi na kahilera ang nakatatandang courtier. Samantalang nakaupo naman si Haring Jericho sa sariling trono kasama si Nicolas na nakatayo sa tabi niya. Alam ng bawat taong naroroon kung anong krimen ang ginawa mo, pero handa pa rin akong mag-alok sa iyo ng pagkakataong makalaya. Alam ko na ang mga druid ay isang mapayapa at mabubuting tao at ikaw ay bata pa at walang muwang sa mga bagay-bagay. Isang madaling impluwensyahan para sa mga tulad ni Raya na walang ibang ginawa kundi mapuot at maghiganti. Ngunit kung magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, ililigtas ko ang iyong buhay. Wika ni Haring Jericho. Nagulat at napatango naman ang kanyang ulo si Javier sa narinig. Hindi niya akalain na pakikinggan ni Haring Jericho ang kanyang mga sinabi kagabi para magkaroon ng kapayapaan ng Terraveda at maiwasan ang digmaan. Mukhang natauhan din ito sa kabila ng kanyang prinsipyong pinaninindigan. Ang mabigat na salitang binitawan niya kay Kara na magpapatunay na isa siyang haring makatarungan sa lahat. Subalit sa kabila ng ipinakitang kabutihan at habag ni Haring Jericho ay tumanggi pa rin si Kara na tanggapin ang kasunduan at patuloy na nanindigan sa kanyang paniniwala na dapat mawala na sa lupang ibabaw ang lahi ng mga Mondragon. Hindi ko kayang pagsisihan ng isang krimeng hindi ko namang ginawa. Wika ni Kara. Hindi makapaniwala si Javier sa piniling desisyon ng dalaga.
Maging si Haring Jericho ay nabigla din na inaasam pa naman susuko at magbabalik loob si Kara. Nasayang lang ang kanyang mga salita. Umaasa pa sana siya na baka naguguluhan lang si Kara dahil sa mga sinabi at itinatak sa kanya ni Raya. Subalit sadyang personal ang galit ni Kara sa mga Mondragon na kahit hanggang kamatayan ay hinding-hindi niya kayang patawarin ng mga taong namuno sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Kara, nasambit lang ni Haring Jericho. Hindi isang krimen na ipaglaban ang iyong kalayaan. Tugon ni Kara na matalim na nakatitig sa batang hari. Napabuntong hininga si Haring Jericho na nakapikit na lang ng kanyang mga mata. Sumandal siya sa kanyang trono. Hindi krimen. Sambit ni Kara na halos maluha na ngunit pinigilan niya ito. Sumulyap naman sandali si Haring Jericho kay Javier. Malungkot lang na tumanaw si Javier. Parehong nawalan ng pag-asa ang dalawa na matupad ang inaasam na kapayapaan. Malungkot na bumaling si Haring Jericho kay Kara para pakinggan ang mga salitang sasabihin nito. Ang ipaglaban ng karapatang maging kung ano o sino ka. Karapat dapat lang sa iyong lahat ng masasamang bagay na darating sa iyo, Jericho Mondragon. Dagdag ni Kara. Sumenyas si Haring Jericho pagkatapos ay pinalabas na siya ng 4 na mga kabalyerong aalalay sa kanya sa plaza para ganapin ang naudlot na bitay. Nanonood lang si Javier mula sa malayo. Nakatayo sa tabi ng nakahanay ng mga haligi sa gilid ng courtyard. Malungkot siyang nakatingin kay Kara na inaakay ng mga kabalyero papunta sa plaza. Samantala, napaupo si Elias sa selda dahil sa panghihina. Walang pati dito sa pag-iyak nang malaman ang naging desisyon ni Haring Jericho. Wala siyang magawa para tulungan si Kara sapagkat siya ay nakagapos at bantay sarado ng mga gwardya. Umiiyak lang siya ng umiiyak habang si Kara ay dinadala ng mga kawal papunta sa gitna ng plaza. Nagkatinginan sina Haring Jericho at Rina Michelle mula sa balkonahe na kinatatayuan nila. Umakyat si Kara sa hagdanan upang makasampa sa maliit na entablado kung saan may isang upuan. Sa gitna at sa ibabaw nito ay may isang lubid na nakasabit sa itaas ng isang mahabang pole. Patuloy na umiiyak si Elias. Isinandal niya ang ulo sa dingding at tumingala sa bintana. Dinig na dinig niya ang malalakas na tambulan sa labas habang pinaparada sa taong bayan si Kara. Umakyat sa entablado ang berdugo na nakasuot ng itim na roba at may takip ang muka para akayin si Kara na sumampa sa upuan. Nang makaapak na si Kara sa upuan ay inilagay ng berdugo sa leeg niya ang lubid. Kalmado lamang si Kara na nakatayo sa upuan habang tinitignan siya ng marami. Wala man lang bakas ng takot na makikita sa kanyang muka. At sa mga huling sandali ng kanyang buhay ay tinitigan niya ng matalim si Haring Jericho nang hindi kumukurap. Tumayo si Elias sa selda at hinawakan ng mga rehas. Nagsimula itong manginig at kumalansing ang mga rehas. Gayon din ang mesa at lahat ng mga nasa ibabaw nito. Nagulat ang mga bantay na gwardya sa nangyayari at sinubukan nilang pigilan si Elias. Ngunit sa isang tinig lang niya ay tumalsik sila ng sabay-sabay at pare-parehong nawala ng malay matapos sumalpok sa pader. Tumango si Haring Jericho sa berdugo at matapos nito ay sinipa niya ang upuan na naging dahilan para mabitin si Kara sa lubid. Nanginig ng ilang segundo ang kanyang katawan bago lumaylay ang kanyang dila at nawalan ng hininga. Sumigaw si Elias sa kanyang selda habang si Kara ay nakabitin. Umislap ang mga bakal at bumagsak ang pinto ng selda nang ihipan nito ni Elias ng malakas na mahika. Uminit naman agad ng hustong ulo ni Javier dahil sa lakas ng telepatikong sigaw ni Elias. Napaluhod si Javier dahil hindi niya makayanan ng sakit habang si Elias ay tumatakas sa piitan. Kinahapunan, nakaupo sa sariling desk si Haring Jericho habang inuulat ni Javier na bigong mahanap ng search party si Elias. Wala nang makitang palatandaan sa kanya mula nang makatakas ito sa piitan. Nalungkot naman si Haring Jericho na nagtiwala pa siya kay Elias.
Parang nawala lang siya na parang bula. Hinanap siya ng mga gwardya hanggang sa lawa. Ngunit wala silang makitang bakas niya. Sambit ni Javier. Nagsisisi akong pinapasok ko pa siya. Ani Haring Jericho. Mabuti ang intensyon mo, Jericho, pero tinalikuran lang ito ni Elias. Huwag mo nang pabigatin to. Saad ni Javier. Hindi dapat ako nagtiwala sa kanya. Pihis ni Haring Jericho ang kanyang mga kamay sa muka. Pagkatapos ay pinagsama ang mga ito, sabay itinupi ang mga daliri at ipinatong sa baba. Napabuntong hininga tuloy si Javier. Nakagawa ko ng isang malaking pagkakamali, hindi ba? Tanong pa ni Haring Jericho. Napahinga naman ng malalim si Javier at matalim na tumingin sa bintana. Sana hindi. Naisagot lang ni Javier na baka natupad na ang iniiwasan niyang propesiya. Makalipas ng 3 araw, dumating sa gilid ng kagubatan si Elias kung saan tinatanaw ang kuta ni Raya sa di kalayuan. Para itong kastilyo sa gitna ng gubat na hinubog dahil sa pagyanig ng kuweba. Huminga ng malalim si Elias at pinakawalan nito bago naglakad palapit sa kuta. Nakaupo si Raya sa trono sa loob ng kanyang maliit na fortress habang si Elias ay inihahatid ng 2 gwardya palapit sa kanya. Ang isa sa kanila ay halos itulak na si Elias sa kanyang trono. "Kumusta, dati kong kaibigan?" Nakangiting bati ni Raya kay Elias. Tumingin lang ng seryoso ang batang druid. "Nung huling pagkikita natin, sinubukan mo akong patayin?" Sarcastic na wika ni Raya. Sa pilitang pinaluhod si Elias ng mga gwardya paharap sa fortress ni Raya. "Nandito ako para sa isang layunin, Raya. Hindi ako tumigil para mahanap ka. At dala ko ang balitang matagal mo nang inaasam." Sambit ni Elias. "Ang pagkamatay ba ni Jericho?" Tanong ni Raya. "Ang susi nito. Nagkamali ako noon nang sukatin ko ang iyong karunungan. Gusto kong magbago kasama ka. Gusto kong magsimula tayo ng isang alyansa." Wika ni Elias. "Sabihin mo sa akin ang dapat kong malaman." Matigas na tanong ni Raya na halatang naiinip sa impormasyong kailangan nitong malaman. Natutuwa siya at hindi niya akalaing susuko agad ng ganito si Elias dahil sa babae. "Hindi ba't tinanong mo ko kung kilala ko ba ang isang taong matagal mo nang hinahanap? Isang taong laging umiiwas sa'yo?" Litanya ni Elias kay Raya. "Si Abner." Nakangiting tugon ni Raya. "Alam ko kung nasaan siya." Saad ni Elias. "Saan?" Tanong naman ni Raya. "Sa Terraveda." Sobrang nagulat naman si Raya. Halos hindi siya makapaniwala na sa sariling bayan pala niya nagmula ang dakila at makapangyarihang babaylan. "At nasa akin ang totoo niyang pangalan. Ito ay si Javier." Tinitigan siya ni Raya na mas lalong nagulat sa kanyang natuklasan. Pagkatapos nito'y napabuntong hininga siya. Tila biglang nawala ang kanyang takot kay Abner nang malamang si Javier na duwag, ang babaylan na nakita niya sa propesiya, nadudurog umano sa kanya. Napangisi ng nakakaloko si Raya. Tila sumasang-ayon din sa kanyang tadhana. Ngayon ay may pagkakataon na siyang makaganti kay Abner sa mga ginawa sa kanya. Dito na magtatapos ang lahat ng kanyang sakripisyo at mga pinagpaguran. Nangako si Raya na tatapusin niya ang lahat sa isang malaking digmaan. Nasa kasarapan ng tulog si Javier sa kama nang mapanaginipan niya ang isang nakakakilabot na bagay na halos ikinanginig ng buong kalamnan niya sa sobrang takot. Sa kanyang panaginip ay nasa loob siya ng kuweba ng mga kristal kung saan napapanood niya ang lahat ng pagkilos at paghahandang ginagawa ng malaking hukbo ni Raya. Kasama nito si Elias mula mataas na bahagi ng burol. Mula naman sa ibaba ay natanaw niya ang isang malaking kawan ng mga sakson. Kaagapay ang grupo ng mga barbaro na nagtitipon bilang paghahanda para sa huling malaking digmaan na nais matupad ni Raya. Walang ano-ano'y bigla na lang nagising si Javier na hinihingal at pawis na pawis. Hindi niya maintindihan ng sarili pero
Takot na takot siya sa napanaginipan. Ramdam niya ang bigat ng kanyang kapalaran na hindi kailanman naging katulad dati habang ang sinaunang hula ng katha ay tila naglalaro ng may kakilakilabot na katuparan. Mukhang malapit na ngang magsimula ang banal na digmaan dahil sa maagang paghahanda ni Raya sa malaking hukbo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Javier, bago niya magawang iligtas ang pinakamamahal niyang Terraveda ay kailangan niya munang iligtas ang sarili niya dahil hindi lamang ang kaharian ang gustong wasakin ni Raya, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Malakas ang paniniwala ni Raya na kapag nagtagumpay siya sa planong paghiwalayin sina Haring Jericho at Javier ay nakatitiyak siya sa kanyang tagumpay dahil wala nang sapat na kakayahan pa sina Javier at Haring Jericho na gampanan ang kanilang mga tungkulin kung malayo sila sa isa't isa. Matatalo lang nila ang pinakamalakas at itinuturing na pinakamataas na saserdote sa kanyang henerasyon kapag nagsama silang dalawa ni Javier na siyang itinakdang tatapos sa malaking labanan. Ngayon ay buong buo ang paniniwala ni Javier na magaganap na ang digmaan na siyang hinulaan noon ng mga taong may mataas na kaalaman. Mula sa malawak na kapatagan ng Kamlan ay haharapin ni Javier ang matinding tadhana na walang katulong na iba kundi ang sarili niya lamang. Makakahanap kaya siya ng lakas para iligtas ang taong ginawa niyang hari kasama ang Terraveda na kanilang ipinaglaban at ang kapatiran na kanilang pinagsaluhan. Hindi na malaman ni Javier kung ano bang dapat isipin. Sinipat niya ang bintana sa bandang itaas at napansin niyang madaling araw pa lang. Dahil dito, nagpasya siya na umupo sa gilid ng kama para marelax at humupa ang kabang nararamdaman niya. Pinunasan niya ang sariling pawis na tumutulo sa noo tsaka huminga ng malalim.